there is only one God. There is only one Lord. There is only one Savior. And there is only one name given among men by which man shall be saved, and the name is Jesus. Jesus is the cornerstone of the church. Nananampalataya ka ba dito? Do you believe in this? Alam niyo po, kayo daling sumagot ng yes! Oh! Andali po. Pero sukatin natin. Subukan natin. Let's test it. Alam niyo po, nung subukan ako nito, sa bagay, kasi ang nanay ko, so believe in, ano ba yun sa, sa James 5, ano ba yan? James 5:14 to 15. We have a God, a healing God. Ito yung power of prayer, di ba? By means of prayer, you will be healed. Amen? Alam niyo, napakadali sa akin ito. Sabi ko, wow, ang ganda. Kaso lang po, si Aling Delay, yung nanay ko, ganun na lang pananampalatayan niya dito. Si Gamaliel, ako po yun. 1958, gumraduate ako sa Union High School of Manila. Natanggap na po ako sa UP. Magsisimula na the next week ang aral, nagkasakit ako. Lagnat. Ang tawag nun sa aming panahon, lagnat laki eh. Pero hindi biro yung lagnat ko noon. Yung umaabot ba ng 40? Yung nagdidiliryo ka na? Ang nanay ko, si Aling Delay, naniniwala siya sa panalangin ng pagpapagaling. Kaso itong hirap. Ang paniniwala niya, pananalangin sa pagpapagaling lamang. Wait in God! Sinabi niya dito, di ba, yung James 15, tawagin niyo matatanda, pahiran niyo ng langis at gagaling. Sa pamagitan ng panalangin ng pananampalataya, di ba? Naniniwala nanay ko ron. Walang doktor, walang gamot. Si Aling Delay, sabi niya, mananalangin ng may pananampalataya. Yun lang. 40 na po yung lagnat ko eh. 40 na yung lagnat ko, nagdidelirium na ako eh. Alam niya, bigla, narinig ko yung awit ng mga kababaihan sa Baklaran, nagkukulto. Sa mga kabataan, kulto, masyado ng negatibo ang ibig sabihin, pero ng kulto panalangin eh. Narinig ko yung awit na, Jesus, kagaling-galingan. Anong lagnat ko? 40. Sinasakal ko na nga sa mga gito ng isang, yung leg ko eh. Pero si nanay, wala pa rin gamot, walang doktor, walang ospital. Panalangin lang at langis. Yung sinasabi dito. Alam nyo, nung marinig ko yung awit ng mga kababaihan, nung nagkukulto sa bahay, na-break yung lagnat ko. Na-break. At gumaling ako. Nakapasok ko sa UP the next week. Naka-isang linggo nang hindi ako nakakapasok. That is faith. Ganun katindi ang pananalangin, ang faith ng
mga magulang ko. Eh, yun ang akin. Do you have that kind of faith in God? That is the cornerstone of the church. Eto, sinasampalatayanan ko ang banal na iglesyang laganap. Ang pagkakaisa ng mga banal. Do you have faith in this? Do you have faith that you belong to the church? That is a healing church. Na isang iglesyang tinayo sa ibabaw ng pundasyon na Kristo. Na si Jesus Christ. Yung sinasabi sa Psalms, yung palang ikinote ni Christ na sabi sa Psalms, the stone, ang batong itinakwil ninyo, pinatay ninyo, pinahirapan ninyo. Ang naging batong panulukan ng iglesyang laganap. Gaano kalaganap? Daman nyo ngayon? That this church is universal? Na ang iglesyang tinayo ni Kristo ay universal? Pangbuong sanglibutan, pambuong mundo. Do you believe in this? Ito po ang iglesyang kinabibilangan natin. But do you believe in this? Do you believe in Jesus? Na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Binanggit niyo yung sinasampalatayanan kanina, di ba? Ibinigay niya ang buhay para sa iyo. Yung pag-amin ng kasalanan, binasa niyo kanina, binasa niyo ha? Sinabi niyo ha? Inamin niyo, makasalanan kayo ba't by the grace of God, biyaya ng Diyos, naligtas ka. Paano? Paano ka naligtas? Alam niyo yung Bible, dalawa portion, di ba? Old Testament, saka ano? New Testament, di ba? Magkaugnay. Take it as whole book. Sino na nakabasa nito? As a whole. From Genesis after, anong huling aklat? Revelation, di ba? Have you read it? Have you read it? Dito sa tipas ang ginawa natin, meron pa nga tayong ginawa para araw-araw mabasa ninyo eh. Ewan ko kayo kung nasaan na yun eh. Dalawa eh. Araw-araw nakalagay doon para mabasa mo, araw-araw eh. Ang banal na kasulatan. Upang malaman natin ang katotohanan ng lahat ng bagay. Na ang ating iglesia ay universal. Nakita yung iglesia na yan. Nung una maging pastor ako dito, ayan si Nirsa, si pastor, inabot mo pastor yung ang unang church dito kahoy lang eh. Isang anay na lang yata ang pipirma, hindi na, babaksak na, di ba? Ganon, di ba? Sa kanoon po, baka 15 ako rito eh. Ako yung pastor kasi eh. Kaya nung makikita ko kayong, naku, 120, magdadalawang daan, wow! Alam niyo yun? But we are part. Kaya nung Bible study si Ate Lucy mo naman, may mga taga-abroad eh. May mga taga-kung saan-saan lugar eh. Nag-online eh. Bahagi na tayo. Talagang universal na tayo. At ito yung isang bahagi na nakita natin sa ating katotohanan sa ating mga buhay. Hindi na tayo pangkaraniwan. Ayan, di ba? Nung mag-unang, anong year nagsimula ang pandemya? 2021 Abril, yan. Yan yung unang pananambahan natin dito sa lugar na ito. Wow, hindi ma. We long. Yung sabi nga sa inyo, naiingit ako sa Redemptorist, ang dami nila eh.
isang bagay na katotohanan. We belong to a church. Nakita ng Diyos, universal tayo eh. Kaya pala nung sinabi niya, itatatag ko ang aking iglesia. Tingnan niyo When Christ said, di ba nagtanong yung Samaritan woman, kailangan pa ba magpunta kami sa Jerusalem upang sumamba? Anong sagot ni Christ? Yes, no? No! Because the time is coming when God shall be worshipped in Son, Spirit, and in truth. Hindi ka na kailangan magpunta sa Jerusalem. Because God is in you. Paano? Paano naganap iyon? Di ba? Paano naganap iyon? Sa ating mga buhay, ganito naganap eh. Sabi ni Christ, iwanan ko kayo. Di ba? Tatandaan niyo yung story nito. Ang sabi kasi ni Christ, madalas niya sabihin, ang tagal niyo na akong kasama, hindi niyo ako nakikilala. Amen ba? Di ba madalas niya sabihin yon? Madalas niya sabihin yan eh. Kasi ang sabi dito sa Old Testament kasi, hindi mo you cannot see God face to face. Amen? Nakalagay din eh, di ba? Kasi kapag nakita mo ng Diyos face to face, ano mangyayari sa'yo? Sabi, mamamatay ka. But God has to reveal Himself to mankind. Paano? Nakalagay dun sa Bible, hindi pwede na makita ang Diyos. Paano? Doon ko nakita yung mystery kasi. What did God do? Naging karaniwang tao. True man! Sa pamagitan He was born in that little town of San Bethlehem, di ba? And dwelt among us. At inligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Do you have faith in this? At ang sabi niya, iwanan ko kayo. Na ano yung mga alagad, di ba? Iwanan ko kayo. Ngunit, susuguin sa inyo ang Espiritu Santo upang ang buhay na walang gan ay mapasa inyo. And He said, ako at ang Ama ay isa. 1 Gs 30. Di ba? This is the truth that is in the Bible. Napakadagang malaman natin sa ating mga buhay ang bagay na ito. God, nagpakababa eh. Biruin mo, Diyos naman siya eh. Di ba? Pero, kaso mahal niya tayo eh. Naging karaniwang taong katulad lang natin. In order for us to see God, alam masaya, nung umalis siya, iniwan sa atin ng Holy Spirit. Di ba? Nasa atin. Nasa iyo ba? Nasa inyo ba? If the Holy Spirit is in you, then God is in you. Amen? Malakas! Amen? Ito po ang isang katotohanan sa ating mga buhay. At ito yung hindi natin dapat pakawalan. Kaya pag binabanggit natin yung sinasampalatayanan ko ang banal na iglesyang laganap, biruin mo, hindi pala lang tipas, kundi buong sanglibutan. A universal church ang kanyang itinatag. Ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sino ba ang sabi ng mga tao kung sino ako?
Amen? Natatandaan niyo yun? Sino ba ang sabi ng mga tao kung sino ako? Ang sagot ng mga lahat, they said that you are one of the prophets. Di ba? Pero sabi sa kanila ni Christ, but you, who do you say that I am? Kayo, sino ako? It took Peter, di ba? To whom God revealed Himself. Di ba? Hindi sa magitan ng sino man tao, hindi ng Diyos. And He said, Thou art Christ, the Son of the living God. At ang sabi ni Christ, you are blessed. And upon this truth of revelation, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. This is a church of Christ. Kaya nga po yung ating mga magulang, tutuwa ako dito sa page 4 and 5. Dun sa sinasabi ko si Rizo Matapos nilang pagtalunan ang kairaming mga pananalig at mga pananampalataya na sumipot sa kanilang panahon. Akala nyo yung ngayon lang sumipot yan, yung pagtatalo na yun, matagal na yan. Matagal nang inan na yan Ngunit ang ating mga magulang matapos na pagtalunan, ang lahat ng mga bagay came out in this statement. Kaya sabi ko, ano ba? Asan yan? Ito. In 1932, sinulat nila to. Ngayon, kung sakaling ang ating pagkakaisa ay hindi magmumula kay Kristo at hindi makapaghari si Kristo, ang ating pagkakaisa ay hindi para sa paggubo, bagkus kundi isang lakas ng pagkakawa. Ngunit! Ito yung ngunit. Kung ang ating pagkakaisa ay kaisandiwa kay Kristo sa kaamuan, kababaang loob, kabanalan, pag-ibig, ang ating pagkakaisa ay hindi malalagot ng sino man, mga magulang at mga kapatid. We have a God that knows, hindi lang yung nakaraan kundi maging yung kinabukasan At inihanda niya tayo upang tayong lahat ay maging handa sa lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay. We have a God na may verse tayo May verse ako. Ayan. Palakasin po natin yung foundation ng ating church. Yung sabi ko nga sa inyo, nung arawan natin, yung kahoy lang Tapos, si Amang at si Pum, sabi na, hindi, gibain natin yan. Tapos magtayo tayo ng bato, yung ganito. Nakaw, sabi ko. Ang lakas naman ng loob nyo. Wala naman kayong pere. Pero bakit na ito Sabihin sa akin, paano na ito Hindi ko rin alam Pero na ito Nung panahon ni Pastor, papalakihin naman ito. Sabi ko, saan naman natin kukunin ng pera niya? Pero naipatayo, di ba? This is naitayo ang iglesyang ito. On a firm foundation, Jesus Christ, ang ating Panginoong sa krus. Kaya nga, Iglesia Evangelica Unida de Cristo. We have Jesus Christ as the foundation of this church. Ito yung ating pinaka-pundasyon ng ating iglesia. Alam niyo po, ang kanta ko talagang gusto yung cornerstone Jesus is the cornerstone. Itinagalog ko po yun. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Ito yung tinagalog ko sa yung Jesus is the cornerstone. Ganito pagkakatagalog ko. Jesus
ang Panginoon. Batong buhay, matibay. Masarap na yung batong buhay. Anong batong buhay? Hindi nyo alam mo. Si Amante alam, batong buhay. Di ba? Iba yung batong buhay. Mas matibay sa karaniwang batong, di ba? Mas matibay yan. Ayun na hinahanap namin ng panom namin. Yung batong buhay. Minsan puti, minsan ano, di ba? Pero matibay siya. Ginawang patibayan. Jesus Christ ang patibayan ng ating iglesia. Tayo ay Kanya. Kanyang bayan. Kanya tayo. Pinili Kanya. Ikaw at ako, pinili Kanya. Yan ang totoo. Yung Ebanghelyo, iniwan sa atin, di ba? Sinulat naman eh. Ay, nagtatanga ako, ba't hindi natin binabasa? Ano ba, hindi man meron tayong lamang aklat nito? Pwede ba natin i-revive yun? Para tiyakin na bawat isa sa atin makapagbabasa ng Biblia, kahit minsan, mula Genesis hanggang Revelation. Ang minsan nasa, palaksaw-laksaw lang tayo, di ba? Yung iba naman sa atin, favorite natin yung New Testament lang, di ba? Akala natin, si Ate Lucy nga pinag-aralan na Holy Spirit eh. Nagulat ako. Pero sabi niya, Holy Spirit sa bagong tipan. Tapos sabi niya, Holy Spirit sa lumang tipan. Ano doon? Ano doon eh? Pinag-aaralan ni Ate Lucy niyo eh. Nagpa-Bible study ba kayo? Sino nagpa-Bible study? Di ba? Pinag-aaralan yun eh, di ba? Buo siya. Ito yung nagsasanggalang sa atin. Ito yung buhay sa ating mga buhay. Tapos darating ang araw, kaya sabi, hanggang may tumitibok hininga sa pag-irog. Ano yung pag-irog? Sabi ng mga, Pastor, hindi ko malaman niya, malalim niya. Gaano kalalim? Yun malalim ba yung pag-irog? Pag-ibig lang ang ibig sabihin eh. Pagmamahal. Di ba? Nirisan, di ba, pagmamahal lang naman ibig sabihin ng pag-irog eh. Di ba? Iniirog kita. Di ba? Hindi lumayan. At darating araw na huhukuman tayo. God will judge us. Pero tayo ay ililigtas niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yung binasa nating pag-amin ng kasalanan, inaamin natin. And we are saying na hindi naman tayo iniligtas sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. Amen? Di ba? It is not by our own word, but by the grace of God. Ito yung nagliligtas sa atin. Kaya, si Jesus yung batong buhay. At ito yung sa Revelation, yung sa ano kasi, kung matatandaan ninyo, pinangako ni Christ, I will send you the Holy Spirit. Nagkatotoo, di ba? Kailan? Pentecost Day. Di ba? The Holy Spirit came down upon all the disciples and they spoke in tongues. Di ba? Like tongues of fire. Umuugong. At yan din ang sinabi ni Christ. Iwanan ko sa inyo ang aking Holy Spirit. Kapag tinanggap natin si Christ, the Holy Spirit will be within us. Nasa atin. At ito ang magliligtas sa ating mga buhay. Ito yung kasing nag-ano si Ate Lucy, nag-comment kasi si Aladdin. Ano yung kinuwento ni Aladdin? Kasi si Dr. Aladdin yung bunso po ng ating Ate Lucy. Heart surgeon siya, retired na. Matanda na talaga. Retired na. Kasi sabi niya, ano yung temple? Kasi sabi niya, let us go to the temple. Di ba? Ang tanong sa kanya, aling temple? Di ba? What is the temple? Ang tanong sa kanya. Yan ang sagot. 1 Corinthians 6:19-20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you,
whom you have heard, and you are not of your own. Binili ka, glorify ka. The Holy Spirit of God is in you. Mga magulang at mga kapatid, I conclude with this. Ako sinubok nung kasi, di ba? Sabi ng nanay, wala kang gamot, wala kang doktor. Eto, dangis at panalangin. Do you believe in this? But she believed in it. At gumaling naman ako. Ilang taon ako noon? 17 years old. Ilang taon ako ngayon? 81. Biruin niyo yun? Sa pananalig pananampalataya ng Nanay Delay, sa healing prayer, na sinasabi sa mga nakasulatan ng James 5, ang panalangin ng pananampalataya ang magpapagaling. Nanalig siya dun eh. And based on that faith, on that God, naniwala siya. Mga magulang at mga kapatid, sa panahon, yung dumating nga sa atin, aminin ko na sa inyo, at 81, ewan ko, wala naman ako kasing edad eh. At 81, wala pa pong pandemya na nangyayaring katulad nito. Mga bata, wala. It never happened before. At hindi ko maunawaan kung anong talaga ang will of God. But God is taking care of us. Nag-aalaga siya sa atin. Ang mga mundo ng susunod ng mga panahon, 20 years from now will be different. Hindi ko na maintindihan. But the one God will be there. Yun pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Ano po ang punto ko sa kahuli-hilihan? God was with us. Simula nung una, hanggang ngayon. If you ask me if God sees the things that is happening in the world today, yes, I will tell you. And we have faith in Him. Na hindi tayo pababayaan, at hindi niya tayo pababayaan. That is the faith that we have. At ang Diyos ng ating mga magulang ang siyang mangangalaga sa atin sa lahat ng mga panahon. And I had the faith that the healing power of God will be with us sa lahat ng pagkakataon. He will heal this land. He will reign upon this land. And He will save our souls. At ang garantiya niya, ito yung pinakamaganda. Though you are dead, yet shall you live. And live, forevermore. Mga magulang at mga kapatid, what more guarantee do you want to have? Kahit mamatay ka, kahit ano mangyayari sa iyo, mabubuhay kang muli at mabubuhay magpakailanman. And the guarantee, my spirit will be with you. And if the Spirit and the Father and the Son are one, then God is with you. Amen? Malakas na amen. Amen. Di ba? Because this is the thing that God wants from us. And He guarantees, I will be with you. Kaya po, yung Matthew 28, 18 to 20, di ba? Nagkakaroon ng iba pang, di ba? Iba yung meaning sa akin ngayon eh. Dali yung, I will be with you till the end of the ages. Iba po yun eh.
Because God is a God that loves you and me. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, mapagpalang Ama, ikaw na nakababatid ng lahat ng mga bagay. Tignan mo kami ng may pagmamahal at pagbibig, O Diyos, at ipapatawad ang aming mga pagkakasala. Sa magitan ng iyong pag-ibig at pagmamahal, ikaw sa amin ang iyong bayaya. At ang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.